Maaaring tumayo muna ang lahat para sa ating panalangin. Ama ng sangkatauhan, kami po ay nagkatipon-tipon ngayon upang tupadin ang dakilang layunin, ang magkaroon ng karagdagang kaalaman sa aming asignatura. Gabayan niyo po kami sa lahat ng mga bagay na aming gagawin ngayon. Ito ay aming hinihiling sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang araw mga bata! Bago umupo, tingnan muna kung may mga basura bang nasa paligid ng iyong upuan o nasa ilalim at pulutin ito. Maliwanag? Okay, ayusin ang inyong mga sarili. So ngayon tayo ay magtatala ng lipan. Sabihin lamang kung saang bansa ka nakatira kung tatawagin ko ang iyong pangalan. Clarice, Apple, Sheila. Okay, magaling sapagkat walang lumiban sa klase. Bigyan niyo ng 3 bagsak ang inyong mga sarili. So ngayon, ano nga ba ang ating huling tinalakay tungkol sa ating bansa nung ating nakaraang aralin? Okay, magaling. Tayo ay nasa bansang Pilipinas. Okay, magaling din. Tayo ay tinatawag ng mga Pilipino na mga nakatira sa ating bansa. So ngayon, tingnan nyo ang larawang ito. So ano ang inyong makikita sa larawan? Okay, magaling. Ito ay ang ating watawat ng Pilipinas. Ito naman. Okay, ito ay ang ating pambansang hayop. Ito ay ang kalabaw. Magaling, bigyan nun ng 5 bagsak ang inyong mga sarili. Handa na ba kayo sa ating aralin ngayon? Okay, very good. Nang sa ganun ay makapagsimula na tayo. So, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa ang Pilipinas bilang isang bansa. So, ano nga ba ang bansa? So, ang bansa ay isang malaking pamayanan na may naninirahang grupo ng tao na magkakatulad ang kulturang pinanggalingan kung kaya makikita ang iisang wika, pamana, relihiyon at lahi. So, tingnan nyo ang mapang ito. Ito ay ang mapa ng Pilipinas. So, tayo ay nandito sa bansang Pilipinas. So, ngayon, dumako naman tayo sa 4 na katangian o konsepto ng bansa. So, una ay ang mamamayan. So, lahat ng taong nakatira sa Pilipinas o grupong naninirahan sa loob ng isang teritoryo ay tinatawag nating mamamayan. So, halimbawa, tayong mga Pilipino, tayo ay nakatira sa bansang Pilipinas. So, pangalawa ay ang teritoryo. Ito ay tumutukoy sa lawak ng lupa, tubig at himpapawid. So, halimbawa nito ay ang kabundukan at bulubundukin o kaya'y karagatan. So, katunayan, tayo ay tinatawag na famous tourist spot dahil sa malawak na lupain at karagatan. So, halimbawa nito ay ang Lake Holon, Coron at Mount Apo. So, pangatlo ay ang pamahalaan. Ito ay tumutukoy sa organisasyong politikal na itinataguyod ng mga tao na gumagawa ng batas. So, meron tayong 3 sangay ng pamahalaan. Una ay ang tagapagbatas, pangalawa ay ang tagapagpaganap, at pangatlo ay ang tagapaghukom. So, pang-4 naman ay ang soberanya. So, ito ay ang may kapangyarihang mamahala sa sarili. So, yun ang 4 na katangian o konsepto ng bansa. Ano nga ulit yun? Yun ay ang mamamayan, teritoryo, pamahalaan, at soberanya. So, magaling sapagkat nakuha ninyo ang 4 na konsepto ng bansa. So, ngayon, meron akong ipapakitang larawan at sasabihin ninyo sa akin kung bansa ba ito o matatawag ba natin itong bansa. Ito, ano ito? Okay, magaling. Ito ay ang paaralan. So, matatawag ba natin itong bansa? Okay, hindi. Dahil meron lamang itong mga tao, ngunit hindi malayang teritoryo at walang soberanya. Ito naman. Okay, magaling. Yan ay isang barangay. So, matatawag ba natin itong bansa? Okay, hindi rin. May mga namumunong barangay official, ngunit bahagi lamang ito ng isang lungsod. So, ito naman.
Okay, ito ay ang bansang Pilipinas. Magaling matatawag natin itong bansa dahil may mga mamamayan na tinatawag nating Pilipino, may sariling pamahalaan, may teritoryo o may malawak na lupa at tubig at meron ding soberanya. Ngayon na nalaman na ninyo kung ano ang bansa at kung ano ang bansang Pilipinas, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ang pamagat ng ating pangkatang gawain ay isadula mo ang bansa. So, hahatiin ko ang klase sa apat na grupo at isadula ninyo ang bansang Pilipinas. Bawat grupo ay bibigyan ng papel na may nakasaad na sa mamamayan para sa unang grupo, teritoryo para sa pangalawang grupo, at pamahalaan para sa ikatlong grupo, soberanya naman para sa ikaapat na grupo. Isasadula ninyo kung ano ang takbo ng bansang Pilipinas gamit ang konsepto ng bansa. Maliwanag ba? So ito ang unang grupo, pangalawang grupo, pangatlong grupo at pang-apat na grupo. So pumunta na kayo sa inyong mga kagrupo at gawin ang sadula. Okay, tapos na bang lahat? Unang grupo, pumunta na kayo sa harapan at isadula ang inyong papel. Magaling sapagkat naipakita ninyo at dahil doon naintindihan na ninyo kung ano ang konsepto ng bansa dito sa bansang Pilipinas. Dahil dyan, bigyan ninyo ng 5 bagsak ang inyong mga sarili. So ano nga ulit ang isang bansa or bakit kailangan nating pahalagahan ang bansang Pilipinas? Okay, Clarice, tumayo at ilahad ang iyong sagot. Okay, magaling. Ang Pilipinas ay ating tahanan at tungkulin nating pahalagahan at mahalin ito. Bigyan ninyo ng 3 bagsak si Clarice. Para sa inyong pagsusulit, kumuha kayo ng isang kalahating papel at sagutan ito. Para sa inyong takdang aralin, gumuhit ng isang simbolo na nagpapakita ng iyong pagmamahal sa bansang Pilipinas at lagyan ng paliwanag kung bakit ito ang napili mo. Maliwanag ba? At doon nagtatapos ang ating aralin ngayon. Sana'y marami kayong natutunan. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam na sa lahat.